Ngayon sir, paano ang diskarte rito? How can we get the correct answer? The missing is yung base. So siyempre, using the formula, we have base is equal to percentage over R. Okay po? Yung ating percentage, siyempre yung partial, yung sa bababa. This is your P. If the 20% yung discount natin, ano yung value ng ating R? Hindi siya 20%. Kasi ang 2,000 yung pinag-uusapan natin. Kung yung 20% ay yung discount, ilang percent ngayon ng original price yung 2,000? So paano nyo malalaman yun? Di ba 100% ang base natin? Minus 20%. So what is our R? Anong R natin? Okay, very good. Yung R natin dito is not 20%. Ang tamang R natin is 80%. Kasi pinag-uusapan natin ay yung 2,000. So that would be 0.8. So magiging formula natin is this, 2,000 over 0.8. Ayan po. So paano ba magiging technique natin dyan? So 2,000 divided by 8. So pwede naman dito, may ginagawa ko dyan, yung 2,000 over 8, 0.8 natin, gawin natin tong whole number. Ilang decimal places ang i-move ko? Ilan? Para maging whole number yan. Isa. So magiging ano yan? So magiging 8 yung ilalim. And since nag-move ako ng isang decimal place sa kabila, again, ito, pwede nyo siyang i-divide manually. Ang ginagawa ko ay naghanap tayo ng way kung paano siya mapapadali. Okay po. Pero may tayong flip method kung paano siya gagawin. I-flip natin. So dito, nag-move ako ng isang decimal place going to the right sa denominator. So ang gagawin ko ngayon sa numerator, mag-move din tayo ng isang decimal place papunta sa right. So ito yung decimal place niya, no? Mag-move ako ng isa, mag-add tayo ng 0 dito, it will become, ito, 20,000. Kuha po. Mas madali yan. What is 20,000 divided by 8? Ang 8 natin is divisible by 4, 2. Kung ayaw nyo mag-divide talaga. O, hatiin natin to, simplify natin. Magiging ano yan, kung di-divide natin sa 4, magiging 5,000 na lang yan, tama? Divided by 4 tayo, unti-unti natin. Hirap naman. Mamaya pa, may shortcut naman tayo. Alagaan na tayo dito ng ibang way, kasi gusto ko magamit yun sa iba to. Totoo na lang si ma'am. Ayan. 20,000 divided by 4 ay magiging 5,000. Inunti-unti natin what is 8 divided by 4? Ano po? 2. So para makuha nyo ngayon, inunti natin pag-simplify, what is 5,000 divided by 2? The answer is 2,500. Ayan. Yung iba nahihirapan, pero sana may makakuha ng ganitong technique. Lalaruin lang natin. Kasi kung i-divide nyo ito manually, yung 2,000 divided by 0.8, ang lalabas dyan ay 2,500. Okay, may na-confuse. Okay po. Paano nakuha yung 80 sa 4? Nag-isip lang ako ng ipang-divide ko sa 20,000 saka sa 8. Ano siya? Actually, pwede siyang greatest common factor. Pero syempre, hindi tayo pare-parehas ng pacing. Instead of directly, yes, pang-even lang to. Instead of directly dividing 20,000 by 8, ang ginawa ko, dinivide ko muna siya sa 4. Kasi mas madali. Mas hinati ko ulit yung 8 divided by 4 is magiging 2 na lang. Ito kasi lalabas dyan Mas madali po yan. 5,000 divided by 2 is mali yung binilugan niya. Ayaw nga, no? Tama yung sagot pero mali yung binilugan. Yari. Kapag ganito nangyari sa civil service. Ayan. Ngayon, sir, paano yung isa pang method? May nakita ko sa'yo kanina Paano naging 8, sir? Ano po? Nag-move ako ng yung 0.8 natin. Ang tanong, paano naging 8? Yung 0.8 kasi natin, minove ko siya dito ng isang decimal place. Kaya siya naging 8 na lang. Sir, bakit nyo gustong gawing whole number yung decimal? Ito po meron kasing dito. Meron kasing
hindi natin namamalayan na pero alam natin sa sarili natin na mahirap mag-divide ng decimal. Mahirap mag-divide ng decimal. So, ang ginagawa ko dito, I'm insisting kung kaya naman na yung decimal gawin natin yung whole number. Kasi kapag nag-divide tayo ng whole number to a whole number, mas madali kumpara sa decimal. Unconsciously, may ganun sa mathematics na mahirapan ka mag-divide ng decimal compared kay whole number. Kaya yung 0.8, pinilit ko siyang gawing whole number. Okay po? Sana nakuha niyo po yun. Okay. Paano naging 80? Hindi ko pala nasagot yung tanong. Saan nakuha yung 80? Yung 80% po kasi, yun yung percentage ng 2,000. Kasi ang discount po ay 20% lang po. Okay po? Yan, very good. Thank you po sa mga nagtumutulong sa akin. Hindi ko napansin yung tanong. Ngayon, may nakita ko nila, ang akala nila, ang tamang sagot. Ano ang akala niyo tamang sagot, guys? 2,400. Ngayon, you can double check your answer if that is correct. So, paano namin gagawin yun? Ito actually, actually nabigay ko na to sa previous batch. Ang dami rin na ang akala nila, the correct answer is letter B. O ganito, bigyan ko ng idea kung mabilis nyo naman ang sagutan. Buburahin ko na to If your answer is 2,400, ang tanong ko sa inyo, ilang percent po yung discount? Ilang percent po? Pakialam sa chat box po, ilang percent po? Okay, 20%. Ngayon, kung gusto niyo double check whether your answer is correct, hatiin niyo yung 20% into 10%. Kung ang sagot mo ay 2,400, ano bang 10% ng 2,400? Ano to? Double checking lang to. Para makasigurado kayong tama. Sayang kasi isang item. 240. 240. Dalawang 240 yan kasi 20%. So, 480. Ngayon, kapag ba minus ko to, dito, ang lalabas po ba ay 2,000? Lalabas ba 2,000? Hindi. So, automatically, dyan pa lang, mali na agad yung letter B. So, ganun po. Pwede nyo cross-check yan, pero flip yung paghahanap ng tamang sagot natin. Okay po?